Okay, magandang umaga sa lahat. Happy Sabat. Happy Sabat. Happy Sabat. Happy Sabat, Los Minda. Los Miminda. Luzon, Visayas, Mindanao. Sige, grabe. Kuratan din kinali, Los Minda kay Sunan dire. Luzon, Visayas, Mindanao pala yun. So, happy Sabat sa lahat mga kapatid. At ito po yung unang Sabat natin o namin dito sa Mindanao, sa Davao del Norte. Ng barangay Daguhoy, Municipality ng Talaingod. So, nandito po kami ngayon sa Mindanao at ito po ay pagsisimula para sa pagtatayo ng ibang satellite coordinating center o house of worship. Parang ganun po mga kapatid. So, dito po kami sa pamamahay ni Brother Jay at Sis May. At nandito po ating mga kapatid sa Davao, sina Brother Norms at Sister Arian. So, happy Sabat sa lahat ng mga manunood at sa lahat ng mga makapanood. Sa lahat ng ating kapatiran. At sa Cebu, kumusta po kayo? Happy Sabat po sa ating lahat. So, ang nangyari po mga kapatid, yung topic nating pag-uusapan o ating i-discuss ngayon ay yung pong Corinthians na kadalasan nating ginagawa is sa Friday. So, kagabi po, kahapon po may nilalakad kami sa city at medyo napagod. Kaya ano ko na rin na sa Sabat itatalakay. At karagdagang pahibalo ba? Yung Torah discussion kasi din natin sa Sabat ay hindi matutuloy mamayang hapon kasi si Brother Alban ay mayroon ding ibang inaasikaso. So, ngayon po, ang magiging discussion po natin is nitong umaga lang. So, mamayang hapon, wala na po. Ang mangyari po sa Cebu, question worship, yung worship mamayang hapon, pagkatapos, wala na pong Torah discussion. Para wag na po kayong maghintay, baka maghintay yung iba, wala pong Torah discussion mamayang hapon. Pero ngayon lang po, Sabat na ito po, yun ang mangyari. Dahil si Brother Alban nga may inasikaso na tungkol po sa kanyang trabaho. So, ngayon ating tatalakayin ang Corinthians o 2 Corinthians chapter 4. So, ang naging natalakay natin sa nakaraang Biyernes ay ang chapter 3. At doon po natin natalakay yung tungkol sa rekomendasyon, no? Sinasabi ni Apostol Pablo doon na hindi kami sa aming sarili dahil hindi namin kinakailangan ng rekomendasyon o kanang request ninyo. Baga, ang nakita natin doon na napag-usapan natin ay sinatutungkulan ni Apostol Pablo sa sulat niyang iyon ang sistema ng relihiyon na nasa kanyang kapanahunan, which is yung sistema ng Pariseo at Sadusyo na nasa kanyang kapanahunan na mayroong ganong mga estilo. Maging sa ngayon po ay ganon din po ang sistema ng relihiyon. At mayroong pong mandato, mayroong pong ibibigay na pag-rekomendasyon yung leader para maging matawagin natin formal na inilagay o ipapadala ang isang mangangaral. Ayun pa sinabi ni Apostol Pablo doon na kayo ang sulat, ang buhay na sulat. At ating tingnan doon na hindi kailangan na magbibigay ang isang church leader o isang pinuno ng pananampalataya ng topic na kanyang ipapadala doon sa messenger o doon sa mismong mangangaral o tagapagsalita upang maging yun ang ituturo sa church o sa community o sa simbahan na kanyang pupuntahan. Sa ating napag-aralan doon, i-assist mismo ng leader, ng mangangaral o tagapagsalita ang sitwasyon at kanyang magiging gawain ang kanyang naging nakitang assessment doon sa church at yun ang kanyang ituturo.
So dahil yun ang nagsisilbing kabuuhang ipinaunawa ni Apostol Pablo na hindi nga gaya ng existing na pamamaraan ng relihiyon. So ang kabuuhang diskusyon po nito ay atin pong mapapanood sa ating Facebook account nung nakaraang Friday. At ito po ay na-upload rin sa ating YouTube account, Tura Community. So hanapin nyo lang, i-search nyo lang po sa YouTube yung Tura Community at puntahan nyo yung, i-click nyo lang po yung icon doon at punta kayo po sa playlist at hanapin nyo po yung pag-aaral sa Corinthians o 2 Corinthians. So ngayon po ay tatalakayin po natin ang 2 Corinthians chapter 4. So basahin po natin bro, verse 1 to 6. Okay, magandang umaga. Nakisabat po sa lahat. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kahit hindi humihina ang aming loob. Tinatalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanuloko ng mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa kaming pahatol kanino man. Kung may tabing pa ang magandang balitang ipinahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalulhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay isisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalulhatian ng Diyos na naghahayag sa mukha ni Kristo. Okay, so salamat Brother Jay. So ngayon po ating napakinggan nyo. So muli nating ipapaalala na ang pag-aaral na isinasagawa natin ay hindi sa pamamagitan ng nabasa lamang. Amen. So kundi gawin po natin na sa pamamagitan ng nabasa, i-analisa po natin upang matunton, bababaybay natin yung naging kalagayan ng pananampalataya ni Apostol Pablo at ang magiging o ang naging sitwasyon ng mismong asembleya o ng Corinto na kung ano ang naging kalagayan doon. So dahil kung nabasa lang ang ating ipupokus, ay huwag na nating i-discuss dahil lahat naman tayo ay may access para mabasa ito. Amin po ba? Amen. So ang dahilan ng ating pagtatalakay ay upang i-analisa ang nakasulat at makita ang naging kalagayan o naging estado ng pangunawa ni Apostol Pablo at ating ikumpara sa existing na katayuan ng ating pananampalataya bilang nagsunod o bilang sumampalataya at tumangkilik sa salitang ito kung ito ba'y tumugma sa kanilang kalagayan o sa kanilang mismong estado sa pananampalataya. Amen. So, kasi marami pong mga critics, Brother Jay, na sasabi, pinunan natin yung salita at kinunan po natin yung salita. So, marami pong mga pag-aaral na ganun po ang ginagawa, ngunit wala po tayong makukuhang kaliwanagan at magkakaroon pa ito ng debate. So, tingnan po natin sa ganong pamamaraan upang matuntun nga natin ang kanilang sitwasyon o ang kanilang estado ng pananampalataya at ating i-kumpara yung ating kalagayan sa pananampalataya kung talaga nga bang tayo ay nakadugtong sa pananampalatayang ng mga taong nasa Biblia o sa ating pinag-aaralan, no? Okay, so ang sabi niya, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito. So, ato naman yung natalakay ng kabubuton o kaluoy sa Ginoo. Ato naman yung natalakay na sa chapter 1. So, ito po ay mapapanood niyo po sa chapter 1. Yan po ay available sa YouTube natin at sa ating Facebook account. So, sabi po dito, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanluluko ng mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. So, hindi nanluluko. So, marami pong nagsasabi na sa
pamamahagi ng salita ng Diyos ay pangunahing naging bukang bibig ng mga ngaral, Brother Jay, na hindi kami manluluko, hindi kami nanluluko ng tao. Ngunit, kalaunan, maraming makakapagsabi na sila'y naluko. Sila'y na-scam. Na-scam. So, kaya, nasabi ito ni Apostol Pablo sa sulat niyang ito dahil ang naging sitwasyon, kung ating i-analisa, no? Si Apostol Pablo at ang kanyang grupo ang pinagbintangan na manluluko. So, dahil nga ang existing na relihiyon noon sa kanyang kapanahunan ay ang dominante sa lugar. So, yun yung dominante. Kaya, nung ipinangaral ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga impormasyong ito na siyang pinangunahan ng Misaya at kanilang ipinagpatuloy, sila ay inulan ng batikos, inulan ng mga raming akusasyon na ang lahat ng kanilang ginagawa ay mga panluluko. Ito ay ginawa ng mga katunggali nila. Gaya nga ng nasabi natin na relihiyon na kanya ring sinasabi na nangangailangan pa ng rekomendasyon. So, sabi niya, wala kaming itinago, lahat ng ano niya, sabi niya, hindi na kami nanluluko ng tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. So, dito sa nanluluko at inihayag ang lahat na nakatago, ito ay masasabi nating kahit sino ang magsasalita o magbabahagi ay pwede niya itong sabihin base sa kanyang level ng kanyang pangunawa sa kanyang ginagawa. Dito po sa ipinipilit ang salita ng Diyos o pinilit ang salita ng Diyos, ibig sabihin, kumbaga, Huwes di kutsilyo? Huwes di kutsilyo. Parang, pwede kang, parang, dili pwedeng balibaran. Kanang morginana, baka nang... Hindi, wag mong tanggihan salita ng Diyos. Ito ay kaligtasan. Pag hindi mo to pakinggan, wala kang kaligtasan. Parang ganon. Parang ganon eh. Parang pinipilit. Kung wag kang maniwala, di wag, pero imperno ang iyong patutunguhan. Parang ganon ba? Hindi ka pinipilit, pero pero may panakot eh. Sa dulo ng salita ay mayroong condemnation na karugtong. So ganon po yung ibig sabihin ng hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. So gaya ng nasabi na ating madalas na niririnig sa okay lang, hindi tayo paniniwalaan dahil pagdating ng araw sa dagat-dagatang apoy, yung kababagsakan. Yung kababagsakan ng mga taong nagtakwil ng ating salita o ng ating ipinangangaral. Ganun po yung sinasabi. At ito ang naging pangako ng mga head, ng mga leader sa mga lower na mga ngaral upang ma-inspire at gawin nila ang kanilang ginagawa. Pero hindi na usisa, hindi na analisa yung sinasabing kinikilig ang salita. So, ganun po mga kapatid, no? So, sa sitwasyon nila, sa relihiyon, sa paraseo, ay ang estado ng kanilang pagtuturo ay kailangan mong sundin ang kung ano yung nakasulat. Mayroong pattern. Nilalagyan nila ng program. Yon. Kailangan ito lang yung gagawin mo. Kailangan gawin mo. Makinig kayo sa amin. Dahil kami ang nakakaalam. Yan ang madalas eh. Kasi, kung titingnan natin to, Brad, bakit binanggit ni Apostol Pablo dito na hindi kami nanluloko? Kasi, sa aking naunawaan ngayon, the existence of kaning panluloko ngayon, mula noon hanggang ngayon ito ay nagaganap. At yung pamamaraan ba na kasi sa ngayon ang ginagamit madalas ng tao para manloko ng kapwa tao, sa ayaw natin sa hindi ko tinutukoy o hindi ako nagpupuwentang ini sekta or ini relihiyon. Pero tanungin mo yung tao,
nadadala yung tao. Kasi, ang common notion po ng tao, ang bawat relihiyon ay panluloko. Yan po. Kasi, yun po ang naging experience, bro eh. So, at ito yung ipinapaliwanag o inaano ni Apostol Pablo. Kaya nga, dinugtungan niya na hindi kami nanuloko ng tao. At yung una, tinalakuran namin ang lahat ng lihim at kahihiyang gawain. Ito na yung, ano ba, yung pinoproject ni Apostol Pablo na nakita nyo naman sa buhay namin. Nanghingi ba kami na para sa aming kaginhawaan? Kasi ngayon, ang madalas na experience ko yun na sabi nga, gagamit. Sa totoo lang, ginagamit talaga ang mga bersikulo para mapasunod kung ano ang gusto na nagpapahayag ng bersikulo. Yan bro. Yan yung ating nakita. So salamat no. Ang sabi, kung may tabing pa ang magandang balitang ipinahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. So, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, kung mayroong hindi nakakaunawa ng lubusan tungkol sa inihayag na salita, sabi niya, ito'y doon lamang sa mga taong napapahamak. Ngayon, kapag ito ay nabasa ng lahat ng mga mambabasa, wala po talagang lalagay doon sa napapahamak. Wala. Lahat po ng nakakabasa tungkol dito ay sasabihin lagi, aangkin lahat doon sa panig ng nababasa. Doon sa panig ng hindi napapahamak. Hindi napapahamak. Kasi nababasa. Ang concept, pag sila yung nagbasa nito, ang hindi kaisa sa kanilang paniniwala o kanilang understanding na kanilang pangunawa tungkol sa kanilang itinatayong pamamaraan para makalapit sa Diyos, ay idideklara ng kanilang sarili na pag hindi ka saklaw sa ganong pangunawa, ay ikaw ay kabilang doon sa sinasabi na papahamak habang kanilang binasa ang talatang ito. So, yan po ang ating napapansin. Kahit po tayo, kahit po tayo, hindi po tayo lalayo. Dumaan din tayo sa ganong estadong kaisipan na para bang nakabili tayo ng Diyos. Nagmamayari? Nakabili, nagmamayari ng Diyos. Parang nakabili ba ng pinagmamayari ang Diyos na yung gusto lang niya ang parang pakinggan. Yun yung gusto ng Diyos. Ito yung programa, ito yung method na katanggap-tanggap sa Diyos. Pag lalabas ka doon sa kanyang pinaniwalaang tama na method o sistema na kanyang pinaniniwalaang pamamaraan upang makalapit sa Diyos, ay idideklara ka na napapahamak. So, sabi niya, hindi sila sumampalataya sapagkat kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig nito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. So, dito sa pangalan, ating i-slide o gamay sa mga tinatawag na secret namer, nagbalaan sa ngalan. Madalas po sa kanilang konsepto ng pangunawa, pagka kasi pangalan ang pinag-uusapan, secret namer, nagbalaan sa ngalan, ay kanila pong kinamumuhian ang banggitin ng pangalan ng nakasulat dito na itong Jesus or God, Diyos, dahil ka nga ito ay mula sa pagano, mula sa Griego, na kung saan pag ito yung binabanggit ay sumasamba ka o nakiayon ka sa paganong pagtawag sa may likha o sa pananampalatayang pagano. Gayunpaman mga kapatid, dumaan din tayo sa ganong pangunawa. Amen. Dumaan din tayo sa ganong pananaw na kapag
binasa mo na Jesus, yung nakasulat dito sa Biblia, based on your translation na hawak, ay parang nagkasala ka sa Diyos. Parang ipapahama ka sa pangalan niya. Oo, parang ipapahama ka nga eh. At pag binasa mong Diyos, ay parang sumasamba ka na sa Diyos ng mga pagano. Kaya ang ginawa ng marami na nakakatawa, hindi po namin nakakatawa, iba po yung pinagtawanan at nakakatawa. Iba yun, ibang aspeto yun. Iba yun. Na nakakatawa. Dahil pag na daanan yung God, hindi nga binasa, pero binanggit naman yung spelling, G-O-D. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Binasa lang, G-O-D. Allergy sa God eh. Allergy kasi ma-pronounce yung God, pero minensyon naman yung G-O-D. Hindi ganun pa rin. Kaya nga, pag kinapos tayo ng kalinawan sa pangunawa na pinanghahawakan nating pananampalataya, ang kalalabasan po natin ay katawa-tawa po. Katatawanan po yung ano na ganun. Kasi, ano ba ang explanation? So, may mabasa kasi, huwag banggitin yung pangalan ng ibang Diyos. So, base sa bersikulo na iyon, ayaw nang banggitin yung God, ayaw nang banggitin yung Jesus. Mayroong mga nakakabit na mga explanation from Google na atin pong mariresearch na sabi ang Jesus Christ, Jesus means Hell Zeus. Christ means witchcraft. Kaya doon sa impormasyon na iyon, sinara ng tao ang kanyang isipan na pag iyon ay nabasa, ay sumamba na siya sa Diyos-Diyusan, sumamba na siya sa upog, sa kanamanggong witch, kung ari nas Bisaya, medyo ungo na siya. Ungo, cover na ng mga manananggal, abat, nginana ba? So, mga kapatid, linawin po natin, hindi po tayo kinulang ng impormasyon sa ganyang mga aspeto sa pagkatingin tungkol sa pangalan. So, tinignan po natin ito at pinag-aralan po natin, wala pong kasalanan na mangyayari kapag binanggit mo ang Jesus. Amen. Nakakagawa ka ng kasalanan kapag ikaw ay nakakagawa sa iyong transaksyon ng hindi, sa iyong katransaksyon, sa lahat ng nakapalibot sa iyong sarili, sa iyong buhay, sa bawat araw, pag nakakagawa ka roon ng hindi patas at makatarungan, saka nangyayari ang kasalanan. Amen. Hindi po sa pagbanggit ng Jesus o Diyos o God na ikaw ay nakakakamit ng kasalanan. Linawin po natin, ha? Pag binanggit mo yung God para sa good purpose, para sa, ikaw yung nakakaalam sa mabuting layunin mo, bakit ganyan yung ginamit para maunawaan? Kaya lang nga naman, tayo ay nasa social media, iluhin ka ng iluhin dyan, hindi naman nila alam. At yung nababasa, God naman yung nakasulat, Diyos naman yung nakasulat. So, kung tayo po itatanungin, ano bang termino nito sa Hebrew, ano bang meaning nito, pwede po nating ipaliwanag. So, Amen. Ganyan po natin. Baka, kasi napansin ko, no, ang sabi ng iba, mga nag-comment, naging, sa atin, Brother J, mga kapatid, critics? Or critics. Critics. Critics na nagsabi na, minghuyang ba? Oo. Nang luag na daw nga itong tornilyo. Ang tornilyo, sa utok ng Burorowi, nang luag na. At may konsepto ba, Brad, na nagsasabi na, tingnan no, bumalik na rin sa Christian concept? Bumalik na sa Babylonia. Babylonian. So, ito lang po ang maigagaranti ko. Kapag alam mo ang iyong ginagawa, ano man ang iyong maririnig tungkol na critics tungkol sa iyong tinatayo ang pananampalataya, at kung alam mo at mayroon kang kalinawan, walang epekto yon sa iyo. Amen. At naalala ko yung sinabi mong Ruba, doon pa ko doon sa malayong lugar na kung alam mo yung Rolex mo original, may nagsabi na pike naman yan eh. Tapos pinagpilit mo talaga, hindi, original to, magkikipagsuntukan ka pa eh. Original eh. Tapos sasabihin, pinapahiya mo ako. Bakit mo ipipilit? Ito din ba, yung na-experience natin sa Tibalog, na sabi niya, sir, nabutan kayo ng brownout, hindi na tapos yung gupit mo.
Noon na ano ako ba, Brad ba, na tumaas yung alta presyon ko bang? Luko-luko to ah. Pero ngunit, sabi ko, alam ko ang kinatatayuan ko at alam ko bakit ko to ginawa. Bakit ko pa yon yung daginuton ba? Yung bakit ko pa yon Umasahan. yung anuhin mo yun na napakaliit na bagay na hindi naman nila alam bakit ko to ginagawa at ako ang nakakaalam. So, ganun din yung nakita ko ba na ano ni Bro Roy na binanggit namin ang pangalan kanina. Kung narinig nyo, hindi ko binanggit yung Jesus. Dito, binasa ko ng buo para maunawaan ba? Kasi yung mga nanonood, Brad, sino yon? Eh di pa nakasulat dito, Jesus. Di nakasulat dito, Kristo. Ba't iba yung pagkabasa doon? Di ba? At sabi nga, alam mo ang iyong sinasabi, alam mo ang iyong ginagawa. At kung mayroon mang magtatanong, alam mo rin kung ano yung sasabihin. Maging paliwanag. Kasi ganito yan mga kapatid. Marami pong nagsabi na yung salita is makapangyarihan. Amin po ba? Amen. Makapangyarihan daw yung salita. Kaya mag-ingat ka daw sa iyong mga babanggitin na salita dahil yun ay makapangyarihan dahil magsisilbing deklarasyon iyon sa iyong kinaharap, sa iyong kinabukasan, future. So, sa aking pag-aanalisa mga kapatid, isi-share ko, maging makapangyarihan ang salita kung ito'y nag-uugat sa dalisay na hangarin. Amen. Kaya ang sabi nga ng Misaya, bawal siya, sabi niya, hindi ako humuhusga sa pamamagitan ng narinig at nakikita. Eh, paano yun? Narinig na, nakita na, ba't ayaw pang pahusgahan? Tao. Ugali ng tao ngayon, narinig lang, hinusga na. Hinusgahan na. Narinig lang sa chismis, hinanghusga na. One-sided eh, no? So, ang point, hindi ka manghusga sa pamamagitan ng narinig at nakikita. Kailangan mong i-obserba ang kanyang ginagawa na iyong nakikita at yung naririnig na sinasalita. Kapag iyan ay dalisay, may pinagmulan na sa dalisay na hangarin, yan ay magtatagumpay. Pag yan ay hindi nag-ugat sa dalisay na hangarin, yan ay mawawala at masisira. Tama. Ganun din sa atin, kapag tayo po ay gumagawa, kailangan po natin magkaroon ng dalisay na hangarin sa bawat ginagawa, sa bawat sinasalita. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, gawin niyo ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. Kristo is awareness. Amen. So basahin natin ang Romans chapter 1 verse 18 to 25. Okay, Romans chapter 1 verse 18 to 25. Verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat maaari malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihan walang hanggan at kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginawa. Okay, so ang sabi dito, mula pa sa simula, inihayag na ng Diyos sa tao ang kanyang kapangyarihan. So, sa pamamagitan ng ganitong statement ni Apostol Pablo, ano nga ba ang naging katayuan niya sa pagkakakilala kung ano ang Diyos? Yung inihayag na, kasi ang ano dito is yung nangapapahamak. Hindi yung makakaunawa yung nangapahamak. Bakit may napapahamak? Na kung saan mula pa sa umpisa, inihayag naman pala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa tao. So, ba't may napapahamak? So, kung ating mapapansin, pag itinutuloy ang basahin yung nasa Roma, ay hinayaan sila ng Diyos. So, bakit? So, sa analysis na nakita natin, kaya may nangapapahamak,
Dahil ang tao ay pag siya ay may kailangan, siya ay tumatawag sa Diyos. At sa ating pagkamulat, ang impormasyon na ating narinig at ating nalaman mula pa sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang, sa ating mga lolo't lola, ang Diyos ay nasa langit. Kaya, madalas na ginagawa ng tao kapag siya'y nangangailangan ng Diyos ay nananalangin at naghahanap ng mga pamamaraan na maging epektibong daanan para matawag at makalapit sa Diyos. Ngunit, sa ating nakikita, ang ganitong sistema, ang ganitong pangyayari, ang siya pang naging sanhi ng mga taong nangapahahamak. Amen. Bakit? Kasi, kapag nangangailangan ka ng pamamaraan para makalapit sa Diyos, doon sa simulaing maging iyong hakbang, ay magkakaroon ka ng malaking problema. Dahil magsimula sa iyong isipan na may taong makakapagbigay sa iyo ng forma or sabihin nating pamamaraan para makalapit sa Diyos. At naka-establish na sa iyong isipan na ang Diyos ay hindi mo pwedeng malapitan dahil yan ay separate sa iyo. So, yan yung magiging problema. So, dito sa ating sinasagawang pag-aaral at ating nakita sa katayuan ng pananampalataya ni Apostol Pablo, tungkol sa sinabi niyang mula pa sa simula inihayag na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa tao, ay tumutukoy ito na ang Diyos hindi separate sa tao, kundi ang tao ay nananahan sa Diyos mismo. Ibig sabihin, kung ating dadalhin sa realidad, nung nagkaroon ka ng malay, alam mo ang tama at mali. Amen. Nung nagkaroon ka ng malay, alam mo ang maganda at pangit. Amen. Nung nagkaroon ka ng malay, alam mo ang masarap at mapait. Alam mo ang masakit at maginhawa. Diba po? Amen. Hindi yan, nagkaroon ka ng impormasyon na sakit yan dahil itinuro sa iyo. Tama. Hindi ka nagkaroon ng impormasyon na masarap yan dahil may nagturo sa iyo, masarap. Ganito ang sarap. Wala. Built-in yan in every individual. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya, sa konklusyon ng ating nakikita sa katayuan ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo ay may katayuan sa kanyang pananampalataya na ang tao ay nananahan sa Diyos at hindi separate ang Diyos sa tao. Amen. Pero po yung ating nakikita. So, patuloy natin bro, yung Roma. So, verse Start man ka sa 18. 18. So, nandito ko. Balikan ko yung verse 20. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan na walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga gawa. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit na alam nilang may Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Di pasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila ay nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila ay mga hangal.
Tinalikuran nila ang kalalatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila ay ang mga larawan ng mga taong may kamatayan, ang mga ibon ng mga hayop na may apat na paa, at ang mga hayop na gumagapang. Kaya tinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa, hanggat sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at kanalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So ang ating nakita, Brother Jay, ang sabi niya, hinayaan sila ng Diyos at na magdilim ang kanilang pangunawa. At marami ang nangangaral, Brother Jay, ni kahit kailanman hindi daw pinabayaan ng Diyos ang tao. Tapos sa mga nagkasala, hinayaan sila ng Diyos. Unfair. Ano ba talaga? Dito naman sa mga pastor, gaano man kasama ang iyong nagawa, hindi ka tinatalikuran ng Diyos. Ikaw ang tumalikod sa Diyos. Ganun po yung sabi. So, dito hinayaan sila ng Diyos na sila ay mapapahamak at sila ay mura magitugyan, kung sa Bisaya, pagitugyan sa ilang gusto, sa ilang kaugalingon. Hinayaan kung ano man yung gusto ng bawat yung sarili bang kagustuhan. So ating makikita dito na yung Diyos na tinutukoy, yung sistema. Na kung saan dito tayo nananahan. Amen. Dito tayo nakatira sa sistema ng ating kinamulatan dito sa tinatawag nating sarili. Amen. Ang sarili natin mismo ay ang ating tahanan, ang Diyos mismo. So, pagka kasi sinalungat mo yung sistema, may epekto yan eh. Yung matuwid na sistema, sinasalungat mo, pwede ba? Pwede. Magawa mo nga. Pero, iba naman yung resulta. So, kapag na-counter mo yung sistema, magdudulot ito ng pagdidilim sa iyong pangunawa. Dahil, kung ano yung quality ng paggamit ng tao sa sistema, habang siya ay mayroong buong opportunity para gamitin ang energy, bilang siya ay nasa sistema, nananahan sa sistema, ay kung maging ano yung maging quality ng kanyang paggamit sa sistema, yun yung magiging balik sa kanya. So kung ang paggamit mo sa sistema ay hindi makatarungan at hindi patas, ito ay magdudulot ng pagdidilim ng iyong pangunawa. Kaya nga sa may katanungan na tulad nito ba? Sa isang paaralan, sa isang classroom, mayroong isang lesson doon itinuturo. Isang lesson lang. Oo. Iisang guro at 50 estudyante. Palagay natin 50 na mga mangangaral ang mag-aaral. Parehas na nakinig. Pero nung ibinigay ang pagsusulit, iba-iba yung sagot. Pero nagmumula sa isang guro, sa isang lesson. Pero bakit nagkaganon? So, ito'y karagdagang pagpapatibay na yung paggamit natin sa sistema, yun yung magiging quality ng ating sarili. Yun yung magiging outcome sa ating pagkatao. So kung ganyan yung answer mo, kung ganyan yung nagiging resulta sa buhay mo, God is faithful. Amen. Yan yung quality sa iyong paggamit sa sistema. Kung ano yung quality ng buhay mo,
kung ano yung kalagayan ng buhay mo, ano yung nangyari sa buhay mo, yan ang pinaka-total results ng iyong paggamit sa sistema. Hindi nga makahindi ang tao pag sinabing God is faithful. Sabi ng tao, Amen. Amen. Paano? God is just. God is just. Paano? So, sa sistema na ating ginamit, kung paano natin ito nagamit, ganun din ang babalik sa atin. At yun, puntong iyon, doon mo mauunawaan na God is faithful. Bakit yan lang yung answer mo? Bakit yan yung yan lang ang natanggap mo? Faithful naman eh. Faithful yung God. Dahil walang labis, walang kulang, yan yung ibinalik ng sistema kung paano mo ginamit ang sistema. Amen. Cycle rejud ba? So, sa dihang nasabtan sa tao, kung unsa ang maayo, sa diyang nasabtan niya unsa ang lami, unsa ang makaayo, unsa ang dili. Sama sa gingon ni Moses, karon akong ibutang sa iyong atubangan ang kalipay ug kasakit, ang buhay at kamatayan. Hindi naman sinabi ni Moses sa kanyang sulat, ilalagay ko sa inyong harapan ngayon ang tama at mali. Di ba ganun, di ganun, ba't di kayo nagtaka? Di ba kayo nagtaka? Sinabi, mas kaagad kasing maunawaan, Brother Jay, pag sinabi ni Moses, ngayon, kung ilalagay sa inyong harapan ang pagpipilian, tama at mali. Hindi naman ganun eh. Ang sabi niya, buhay at kamatayan, tubig at apoy. Diretsahan. Kaligayahan at kapighatian. Bakit di yung tama at mali? Ngayon ko inilagay kasi wala pong exact na pattern sa bawat isa dahil mayroon po tayong uniqueness kada isa. Yan. Yeah, kanyang timon. Buhay, kamatayan. Ngayon naman, ating makikita, sabi, hinayaan. So, ito pala'y tumutukoy sa nung nagkaroon ng malay ang tao, nung nalasahan niya, ito matamis to, masarap to. Ito, masarap to. Ito, hindi ko to gusto. Pag nakakita siya ng disenyo, pagka yung isang side, natingnan niya yung ibang kabilang side naman, ano to, kanan, kaliwa, mayroong comparison. oh, hindi parehas yung, palagay natin, bintana, hindi parehas yung laki. Sabi niya, pangit. Bakit mo alam? Dahil ba sa disenyo o dahil sa nasa sayo ang panukat? Nasa sa atin yung panukat eh. Wala sa nakikita mo. Kung ano yung nakikita natin, holographic effect yun sa capacity na nasa sa atin. Amen. Amen. Nakuha niyo po? Amen. So, pag nakakita ka, disenyo, dalawang bintana, yung kabila, yung sa kaliwa, hindi parehas na sukat sa kabila. Or, yung kabila, triangle, yung kabila naman, square. Sabi yung, awkward man. Hindi ka, awkward, pangit. Bakit? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Dahil may panukat eh. May panukat. Nasa sayo yung panukat, hindi yung disenyo ang pangit. Nasa sayo yung panukat. So, ibig sabihin, nung sinabi ni Moises na inilagay ko sa iyo ngayon, ang buhay at kamatayan, ang sumpa at pagpapala, ipinaunawa ni Moses sa tao ang kanyang capacity. Ang Diyos na nasa, o ang Diyos na naging tahanan ng tao, o naging dahilan ng pag-iral ng tao. Amen. Sabi nga sa kanta ng Christian Bro, dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka. Ikaw ang tanan ko Diyos, alang ka natin. Kung wala ka Ginoo, wala ako. Naramday na.
Unya anong kinahanglan pa man kamo adtos Ginoo nga karon pa lang daan nga nakabaton kag sa labutan nag-exist ka, wala unta ka sa Dios kung wala unta kay sa labutan kung wala pa ang Dios. Di ba? Blanco. Subuti pa sa mo pili ka kinahanglan mo adto sa Dios. Hindi kailangan pumunta ka sa Diyos o maghanap ka ng relihiyon upang magturo sa iyo upang ikaw ay makarating sa Diyos. Siyasatin mo ang iyong sarili upang malaman mo na ikaw ay nasa sa Diyos at kawangis ng Diyos. Amen. Inana gyud atong makita no sa kuan ni Apostol Pablo. So continue natin. Wag na lang siguro natin basahin yung Exodus 20. Ang sabi dito, wag kang ayaw pagbaton og laing Diyos, wag kang sasamba ng ibang Diyos-Diyusan. So alam po natin na pag sinabing Diyos, ito ay sistema ng pagkamatuwid. Ang tao ngayon ba, nakafocus sa kung ano yung mga larawan. Uy! Oh. Pero sabi nga, merong mga, ano ba, kasi isa ko dito, na ang tingin ko doon sa nando pumupunta sa simbahan na ang daming ribulto. Tigas ng mga ulong mga to. Sarap pagsasapukin ba? At yung nagpunta doon, hindi ko inakala, mas mabait pa pala sa akin eh. Ay, inyo. Yun yung malaking ano. Dagok yun pala. Sabi mo, buutan kayo pero wag po kapustahan kaya nisimba mag-ribulto. Sibiyang ribulto. Ay, good. Buutan kayo pero nagsimba man ka Senyor San Isidro, wala ka po ko ni kapuslanan. Wala. Ay, good. So, wanay kapuslanan ang buhat nga matarong ron tungod lang sa ribulto. Ngayon, di atubangan. Yung mga ano, Brad ba? Tawag mo pagano. Ha? Tawag sa pagano. Balag butan niya kay tawag mo pagano nga. Wala. Sirpinsid kay. Wala kang kaligtasan. Huwag yapoy pulos. Wala pulos. Gusto kong ilinawin na pag sinabing Diyos, ito po'y sistema. Sistema, amen. At ang sistema na ito ay ang pagkamatuwid. At ang makikita mo sa sistemang ito, patas at makatarungan po ito. Amen. Yan ang Amen. Diyos. Yan ang Diyos. Pagka sinabing Diyos-Diyusan, sistema din yan na hindi patas at hindi makatarungan. Yan po ang Diyos-Diyusan. At sa anumang aspeto ng buhay, pag nakita mo sa iyong pamamaraan na hindi patas at hindi makatarungan, sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Amen. Amen. Yan ang malinaw. Kasi ganito, naglagay ako ng ribulto. Ribulto ko, Brad. Oh, ribulto mo. Pero nilagay ko yan dahil mahal kitang kaibigan. Ayan. Gusto kong maaalala kita. Yan yung purpose. Habang nakaharap ako sa'yo, ginugunita ko yung ating mga magandang memorya. Kung tayo nagkasama, kumbaga, lumayo ka, kalayo tayo. So, ganun po yung nangyayari. Sumasamba ka na ba doon sa Diyos-Diyusan? Paano yung mga picture, Brad? Ibawal naman daw yung picture eh. Sabi nga sa pilosopo na Romano-Katoliko, na Catholic Faith Defender, sabi niya, bawal ba ang larawan? Kasi nakasulat, huwag kang gagawa ng larawan sa ilalim, sa langit, o sa tubig na nasa ilalim ng lupa. Sabi niya, bakit ka, ano ba tingin mo dito sa larawan mo, picturean? Niwala ka ba nito? Oo. Oo, larawan ko yan. So, huwag ka man nilawala dyan, si larawan yan. Diba? Kasi yung larawan na tinutukoy dito, sistema po ito eh. Amen. Huwag kang sasamba sa ibang sistema. At ang sistema na tinutukoy dito na ayaw ipasamba ay yung hindi makatarungan. Dahil ang buhay ay echo. Amen. Sabi nga sa binasa kanina sa Matthew chapter 7 verse 12, ang kinatibok ang kahulugan sa kasulatan, kabantay mo ito? Sa Mateo kapitulo, basahon ko na bro. Sa Mateo kapitulo 7, versikulo 12, ingon siya, kung doon na kay gusto nga buhaton ang imong isikitaw sa imuha, buhata kini nga tuuna kanila, kay kini ang kinatibok ang kahulugan sa kasulatan o sa pagtulunan sa mga propeta. Basahin natin. Okay, Matthew chapter 7 verse 12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. Pura man di ay kindness ang dahilan ng pagsulat sa mga propeta sa kanilang mga sulat. Ang ibig sabihin pala nun,
gumawa ka ng makatarungan, patas na iyong kapwa. Una sa sarili mo, pag nagawa mo, ma-extend mo ito sa kapwa mo. Amen. Una yun talaga sarili, Brad, kasi mahirap naman. Sabi nga, how can you give kung wala ka namang may ibibigay? Tama. Diba? Paano ka dudukod dyan sa bulsa mo ng piso? Wala ka nga ining piso Wala kang may ibibigay. Wala ka talagang may ibibigay. So, sabi nga, mayroon kasi akong marami narinig sa, kain ako, mabait ako, pero huwag nyo lang akong galitin. Nanay. Yeah? Napoy inanay style ka na pinahiro-hiro, brother Nonos ba? Hiro-hiro. Kanang hiro-hiro type concept sa una-una ba? Parang sabi niya, bahalag walay ako. Sakripisyo na kung galingon para sa kong pamilya. Hero style ba? Yung ganong unawa sa tao, napakalaking rihas o pagkabilanggo niya sa psychological drama. Psychological. Yun yung problema ng hira sa tao. Mahilig yan sa salida Hilig sa drama ba? Hero. Manulis para ihatag sa mga tabus. Bida ang dating. Robin Hood Robin Hood. Bida ang dating. So, atin pong kanang iset at ang isipan ba? Na pagka sinabing Diyos, pagka sinabing Elohim, sistema ito ng pagkamatuwid na siyang dahilan ng ating paghiran ngayon. Patas. At ito ay patas at makatarungan. At yan ang kanyang pangalan. Amen. At yan ang pangalan, Brad, na hindi nagbabago. Yan ang pangalan na hindi nagbabago. Saan ka man sa mundo, hindi yan nagbabago. Pumunta ka man sa Amerika, patas at makatarungan ang naging pamamaraan mo sa buhay, ang pangalan ng Ama ay hindi nagbabago sa buhay mo. Amen. Hindi mo binago ang pangalan niya. Ano po ba? Pumunta ka man saan mang dako ng mundong ito, anumang lingwahe ng iyong kinarurunang bayan o bansa, kung ang pamamaraan mo ay patas at makatarungan, masisiguro mo na ang pangalan ng Ama ay hindi nagbabago sa buhay mo. Amen. Magpakailanman yan. Kaya nga sabi, He is the same yesterday, today, and forever. Di yan nausap. Ang balaod kanunay mag-usap-usap, apan ang kasuguan, dili elot na usap. Amen. Continue ta. So, next. Verse 7 7. now. Yun na pala ito yun. So, patuloy po tayo mga kapatid sa verse 7 hanggang 12. Verse 7. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok, upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihan ito, ay sa Diyos at hindi sa amin. Verse 8. Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang kami dahang-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Subjawas ba? Subjawas? Subjawas Pablo mo, ni anggaan ng sanong perdition. Ano ba talaga? Para bang gano'n ba? Ano ba talaga po Pablo? Ano ba talaga Pablo? Sa kaliwa o sa kanan? Straight na lang. Straight. Sa kalinan. Sa kalinan. Sabi niya dito, kami ay hamak na sisiglan lamang. Yan. So, ang prevention nito, yung paningin ng tao ba? Kapag kasi ang isang tao ay naglalahad ng salita ng Diyos, kaagad gumagawa ng nag-establish ng pangunawa ang tao
na nakarinig habang nagpapaliwanag ang tao na ito'y kakaiba tong tao to. Diba? May perception. Sabi ko, banal na tao to. Kumbaga, siya na mismo ang nag-decide, yung nakinig ba, na malayo ang buhat namin. Eh, paano yun, Brad? Yung mahipok lang ang Hindi po lang yung laylayan laylayan ng damit. karoon ng kagalingan. Kagalingan. Paano yun, Brad? Pastilan. Bihag yung kamanananan. So, pagka kasi damit, tumutukoy yan sa naisuot na pamumuhay. Pamumuhay. Amen. Ibig sabihin, pagkamatuwid na naisuot sa kanyang pamumuhay. Amen. So, pag yun ay hinipo mo, means sympathy. Pag kasi hipo, touch yun. Ano yun sa pag-aaral ni Brother Alban? Pag kasi hinipo mo, nakisimpatiya ka. Ano man ang karamdaman na nasa sayo, ay mapapagaling. Una, ang sanhi ng sakit, physically, ay nagmumula sa spiritual na imbalance. So, spiritual na pagkukulang o sabihin natin spiritual na sakit una nagmumula ang sanhi ng physical na sakit. So, ang kagalingan na sinasabi hindi kaagad ito tumutukoy sa physical. Unang mapapagaling ang spiritual at magdudulot ng kagalingan sa physical. Ano ba? So, ganun po yung ibig sabihin nun. So, ang sabi dito, kami ay ordinaryong palayok, tulad ng ordinaryong palayok. So, sinabi ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto dahil posible rin na yung konsepto ng pangunawa ng tao ngayon kapag nakakarinig ng or pare, sabi pare, pastor, na parang ang tingin ng member sa kanyang pastor, lalo pa yung bishop, yung head, ay talagang kagalang-galang at mataas ang kanyang tingin at yung bang inilagay niya yung sarili niya na hindi sila parehas. Nilinaw ni Apostol Pablo dito na kami ay tulad sa ordinaryong palayok lamang. Na kung may nagawa si Apostol Pablo na tulad ng mga pagbabahagi ng kamanghamanghang kaloob ng Diyos, which is yung ating dominion bilang nagkaroon ng oportunidad na mamuhay at nagkaroon ng oportunidad upang i-experience ang buhay. Ito yung kaloob na ipaliwanag ng Apostol Pablo na siyang naging dahilan na posibleng naging ito'y isinulat niya upang maintindihan ng tao na huwag ipairal ang ganong pangunawa na parang gilain sa mga tao. Ano ba yung Tagalog sa gilain? Parang hiniwalay. Tinatangi. Parang itinangi nila yung sarili niya itinangi niyang mga tao ang sarili ni Apostol Pablo. Sa mga naniniwala kay Apostol Pablo, kasi dalawa yung uri ng nasa sa Korinto. May mga ginapang doon na naging pumontra sa teaching. Yun yung ating nakita sa sulat. At yung iba ay sumimpatiya sa kanya. Ang nakita nating aral dito, no? Ito problema sa tao. Pag kasi sumimpatiya, anuman yung estado ng simpatiya na ipinakita, basta simpatiya, pabor sa taong sinimpatihan, gaya ni Apostol Pablo, wala siyang pakialam doon. Basta importante sa akin kasimpati. Pero dito kay Apostol Pablo, responsible siya eh. Sabi niya, nakita niya dito yung simpatiya ng tao para sa kanya. Pero ikinokorek niya na kung nagsimpatiya ka dahil kagalang-galang ang tingin mo sa akin, wag yan ipagpatuloy. Dahil ordinaryo ako tulad ninyo. Yun yung point ni Apostol Pablo. At dito natin napapansin mga kapatid na na-abuse ang tao dahil sa kanyang maling pagkilala sa sarili o sa kapwa. Nung nagkamali siya ng pagkilala at hindi naman responsable itong kinikilala, dito na magkakaroon ng pananamantala ang kinikilala. Kumbaga, Brad, ang tao, ang ginawa ng tao ngayon, naglagay siya ng
kapangyarihan ng kanyang kapwa. Oh. At Para i-dominate siya. para i-dominate siya. Ito yung naging madalas, di ba? Ah. Tingnan mo, kahit anong grupo, Mao gini konsepto bro. kahit anong grupo, I mean, kahit I'll anong, give you power. kahit anong komunidad, establishmento, Ito ang leader. pag leader, ang tingin mo talaga sa leader, Superman. ibang nandun sa tuktok ba? At minsan nga, mayroon pa sabi nga dati na mayroong hierarchy. Hindi ka daw pwede makadiretso sa Diyos, kailangan ka dumani ni San Telmo. Basta San ba? Maraming santos o kung sino man na naisulat dyan sa Biblia para makalapit ka sa Diyos. Wag lang yung San Telmo, ito talaga si Israel. At sabi nga, katulad ngayon, in terms of, government or grupo, hindi ka pwede lumapit, dito na lang sa atin, huwag na lumayo. Ang nangyari, hindi ka pwede lumapit kay Bro Rui, dumaan ka muna sa kanyang elders. Ay, parang ganun. Office of the Elohim. Office of the Bonswa? Pirma niya misa mong kaluwasan. No. So, para ba, ganun, totoo, ganun yung nagiging sistema eh. Gusto kong ano yun. Na, kasi daw, kung aakyat ka na daw ng hagdanan, hindi ka naman diretso sa tuktok, kailangan dumaan ka daw sa baba, first step, second step. O gano'n yung konsepto ng tao. Tama din eh. Sino naglagay nito? Tao. Sino yung gumawa nito? Tao. Sino nag-establish nito? Perception. Ang tao. Nga, nung naging alipin na yung tao, nung pinagsamantalahan ng tao, sino sinisisi? Diyos. Ang Ginoo! Saan yung ginawa? Saan ang Ginoo? Ano? Bakit kasi yung presidente yung nilagay niya dyan eh? Di ba? Pero sino naglagay dyan? Tao. Ang tao. O, di ba? Sino sisisi? Ginoo. Ang Ginoo. Ginoo. Kalooy. Yung pinaka-lesson nating nakita dito, itinuro talaga ni Apostol Pablo kung paano maging patas. Patas. Amen. Yung nagsimpatiya sa kanya, yes, nagalak siya. Simpatiya na sa kanya eh. Sa kanya na. Pero magaling hindi siya mag-handle, bro. Magaling siya mag-respond. responsible kasi siya sa naging ipinakitang simpatiya ng mga mananampalataya sa Korinto na kumbaga nag-protection sa kanya. Nakita niya na, kasi yung hobby niya, yun yung point dito eh. Kita niya na yung pagkilala ba ay sumubra na or kakaiba na. Kailangan ituwid. So hindi ko po hinihikayat na hindi respetuhin ang mga leaders. O mga leaders, o sino mang mga nangunguna. Wala pong ganun. Gusto lang nating itama. Amen. Gusto nating itama. So, yung respeto, pag itinuturo yan, kung paano ka irespeto, hinihiling mo yan. Hinihingi mo na yan. Yan. Ngunit ang standard, ang respeto ay hindi hinihingi. Kusang ibinigay yan. Sakto. Amen. So, ang gawin ng isang pinuno, kagaya ni Apostol Pablo, pag nakita niya kung siya responsible sa sitwasyon na kanyang kinakaharap, kung nakita niya nahahantong ito sa Abuse power. ma-abuse na yung Kinatatayo niya. yung nagkilala o nagsimpatiya sa kanya. Kasi palagay natin si Apostol Pablo mapagsamantala or sabihin natin mamatay siyang hindi mapagsamantala talaga. Pero yung sumunod, yung sistema na yun ay magpapatuloy at hindi yun maiko-correct, ay mangyayari na po na mapagsamantalahan yung mga member. Which is yan po ang ating nakita sa mundo ng reliyon. Ito. Pinagsamantalahan ng mga leader ang respeto at paggalang para maalis na ipinakita ng mga member. Tama ba? Amen. Eksakto. Eksakto agad kayo. Sa atin, pinakita natin dito at ipinaliwanag. Kasi ginamit ng mga leader ang sulat ni Apostol Pablo. May sulat kasi Apostol Pablo, brother, na double your honor. Double your honor. At sabi niya, kung sabi siya, patakos kami sa pagdubleng pagtahod kung sa inyong mga pagsuporta. Pero unawain po natin bakit niya sinabi yun. Yan po ang ating pinag-aaral. So, dito nakita natin, yung bandang dulo dito,
sa binasa ni Brother Jay, sabi, habang kami ay nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus upang Sa amin. sa aming katawan ay may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. So, yun yung sinabi niya, nabibingit sila palagi sa kamatayan. So, ito'y tumutukoy kung ating titingnan, no, sa kanilang history, sa pagsasama na ni Silas at Bernabe, talagang literally ay nabibingit sila sa kamatayan. Yun yung nangyari. At sabi niya dito, at habang kami dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Ito na yung crucial ba? Paano yun, Brad, na habang kami dahan-dahang namamatay? Bongway, kasi gusto mo sundog na Pastor Pablo. Mamatay ka niya, mabuhi sila para sa imong kamatayon sila mabuhi. Kasi mo sunggutan na. Okay. Dahil man ni Kristo, Brad. Oh. Yun nga. Namatay nga si Kristo para sa atin. Kasalanan ng lahat. So, ganon din ang sasapitin natin. Patay. Kailangan nating mamatay. Para sila mabuhay. Kaya may interpretation nga eh. Kailangan paninindigan ng isang pinuno, mamatay man siya para sa ikaliligtas ng kanya mga mananampalataya. Mamatay? Kailangan talaga physically mamatay para hindi. So sabi niya, inuusig kami, 9. Ngunit hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Napabagsak kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Dito sa verse 8 to 9, ang tinutukoy niya dito, yun yung sitwasyon, yung pinagdaanan. Yun yung mga naranasan nila sa kanilang journey sa pagbabahagi ng mensahe o ng kaloob ng Diyos. Pagdating dito sa verse 10, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Amen. Habang kami nabubuhay, laging nabibingit sa kamatayan ang alang-alang kay Jesus upang ang aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Sa katawan mahayag ang buhay, hindi ibig sabihin na kailangan mong magsakripisyo. Yes, andun na yung sakripisyo, pero hindi talaga literal. Hindi ibig sabihin na mamatay jud ka ba? Kinakailangan mamatay juga. Para patunayan mo na ikaw ay alagad ni followers. Followers. Christ followers. Sabi niya, at habang dahan-dahang namatay, at habang kami dahan-dahang namatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Ang pagkamatay dito na sinabi ni Apostol Pablo, yun yung kanilang sariling gusto. Amen. Ang mamamatay. Dahil bilang lingkod ng Diyos, bilang lingkod ng Elohim, hindi po madali. Dahil mayroon po tayong pangarap na para sa sarili. Tama. Gusto ko itong makamtan. Gusto ko itong makamtan. Literal na mga bagay na ninanais natin. Dahil sabi nga niya sa itaas, parehas lang tayo eh. Kung ano yung pinapangarap ninyo para sa ikabubuti ng inyong pamilya o ng inyong sarili, gayon din ang pangarap ni Apostol Pablo. So, kung ilalagay natin sa sitwasyon natin ngayon, dasad mi pangandoy, oy. Amen. Amen. Ang dili kanabitong gebe naman eh. Committed man taan eh. Amen. Pero hindi pa ito naging lubos na naunawaan, lalo na sa akin mga kapatid. Meron din tayo mga gustong makamtan. Lalo na sa ating mga anak din. Oo, sa mga anak. So, ito yung dahan-dahang namatay. Para ang mga
namatay ay mabuhay. Yan. Nakuha niyo po? Naging ang gusto ng isang mananampalataya o isang mangangaral gaya ni Apostol Pablo para sa kanyang sarili ay unti-unting namatay. Dahil nung na-open ang kanyang third eye, lumalaki at nakikita niya ang responsibilidad at nakita niya na kailangan niyang gawin ang love your neighbor as yourself. So, nung naunawaan niya at nabukas ang kanyang pangatlong mata at nakita niyang espiritual na katangian, kalagayan na nakapalibot sa kanya, unti-unting namatay ang kanyang makasariling pangarap sa kanya, sa buhay niya. At dahil doon, nagkaroon ng focus, nagkaroon ng sabihin na natin 100% na commitment si Apostol Pablo para sa gawain. At sa paraang iyon, unti-unti silang nabubuhay, nagkaroon ng buhay. Dahil ang mga taong yung naniniwala ay mga patay. Amen. At yun yung sinabi sa Ezekiel, yung mga buto, mga kalansay, ay nagkakaroon na ng laman. Amen. So, inaana atong nakita, no? Sabot, ipasabot ni Apostol Pablo. So, basahon na to ang Hebrew 13, Kapitulo 8. Kapitulo 13, versikulo 8. Hebrew chapter 13, verse 8. Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Kung ito'y nakita ni Apostol Pablo, siya rin ang sumulat nito. Yan ang naging sanhi, kaya't nasabi niya, habang kami ay mamamatay, kami ay namamatay, kami naman ay muling nabubuhay. Dahil kung hindi maninindigan ang isang mangangaral na gaya ni Apostol Pablo, kung sa isang pagsusunog, kung walang isang palito ng puspuro, kahit napakarami kong kahoy, hindi yan magkakaroon ng apoy kung walang isang palito ng puspuro. Amen. Ba? Amen. No. Sa madaling salita, brother, i-therapy kita. Kung hindi magpapakita si Apostol Pablo ng example sa kanyang buhay, ang nakatingin sa kanya ay hindi makakakita din kung ano ang totoong buhay. Amen. So, yun yung ginawa ni Apostol Pablo. Kumbaga, nung naunawaan ni Apostol Pablo, ingon siya, kundi ko ni buhaton, kinsay mabuhat ani. Amen. Kundi ko ni sugdan, kinsay magsugod ani. Hindi ko buhaton, sinong gagawa nito. Yun yung nakita natin. Amen. Ganon din ang naging katayuan ng Torah community ngayon. Naninindigan tayo at sa paninindigan ito, nagkaroon ng pag-asa. Amen. Amen. Masyan. Amen. So, sa 1 Peter chapter 4, verse 13. Okay. 1 Peter chapter 4, verse 13. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikipahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Buhay. Magalak ka sa kahirapan? Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap. Pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Ah. Ang isang taong nagkaroon ng awareness, ang isang taong nagkaroon ng lubos na pagkakaunawa, habang ito ay hindi pa magagawa, ay magiging paghihirap ito ng nakakaunawa. Naniniwala po ba kayo?
Kapag ang isang taong may lubos na pangunawa, may pangunawa tungkol sa mga bagay na dapat gawin at hindi pa ito nagagawa, maging paghihirap ito nung taong iyong nakakaunawa. Amen. Kundinar ka ba, Hindi ka mapapalagay. Hindi ka mapapalagay. Kung sa ka ba, magkundinar ba? Kung di na rin mong kalapit, kay baho ka nga kaniyang angay buhaton. Pero hindi mo ginawa. Pag hindi na ito na-handle ng isang nakakaunawa, dito papasok yung natawag na anxiety. Kundinar ang kalag, ang English pa, ang termo. Kasi kapag nalaman niya kung ano ang dapat niyang gawin at hinahadlangan siya ng kanyang sariling gusto at pangarap, dito unti-unti na namamatay si Apostol Pablo. Amen. At nabubuhay ang mga mananampalataya dahil sa nakita niyang pangunawa na kailangan niyang gawin ay ginawa niya. Amen. Kaya kundi po niya buhaton, mahimo man po tong sakit sa iyang kaugalingon. Oh. Kana bitaw higayon mga igsuon nga usay mo anak ko. Awa jud di jud usahay maingon jud ko sa una. Ko di ko magwali. Kay ngano? Ako nang gi-assist daan ba kini bitaw atong batasan yung ugali natin na inunahan na natin yung panahon ba? Sabi ko, kung magwali ko, kung mangaral ako, kung magbahagi ako, sino mo maniniwala sa akin? High school graduation lang. High school graduation lang tayo, tapos kung background check tayo, wala naman tayong Degree. talagang wala tayong accomplishment ba sa buhay. Diba? Sabi ko, paano kaya to? Kaya mga kapatid, sabi ko, hayaan ko na to. At nasabi ko pa na after nito, 2 years, hindi na ako mag-ano full time. Hindi na ako mag full time. So, yun nga, nangyari na. Nagkaroon ako ng... pero, pag hindi ko nagawa, yung naunawaan kong dapat kong gawin, naging tinik sa akin. Amen. Amen. So, sabi ko, saan ba ako lulugar? Ang gawin yung nakita kong magandang nangyari, sabihin na natin normal na namumuhay sa mundong ito, o yung mabuting naunawaan ko na kailangan kong gawin na kung hindi ko ginagawa ay nagkakaroon ako ng hindi komportabling damdamin. Meron akong isa na example yan, tropa. Nag-iisa ka lang. Tapos, yung bahay mo, punong-puno ng pagkain. At, kinabukasan, mapapanis na yon. So, pag hindi mo yun na ibibigay, mababantot kang mag-isa dyan sa bahay mo. Parang gano'n na nangyari, bro. Oh. Ganon yung nangyari. Daming pagkain. Dahil pagkain eh. Ang daming information. Hindi mo naman naihatid. Hindi mo naman naibahagi. So, gayon po mga kapatid. So, gayon yung nangyari kay Apostol Pablo. Na unti-unting namatay ang kanyang sarili. So, tuloy natin sa chapter 4, verse 13 to 15. Okay, babasahin natin. Verse 13. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Verse 13, sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa amin kasama si Hesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Okay, sabi niya ang pagtitiis ko ay para lamang para sa inyo. Dahil ang pagtitiis ni Apostol Pablo dito, hindi yung ginagawa niya, ang kanyang
kumbaga, doon siya nahihirapan. Hindi yon. Kundi, yung pagtalikod niya sa sariling pangarap niya. Amen. Ang pagtitiis na tinutukoy niya. Dahil hindi yung ginagawa niya ang naging pinagmumulan ng salita niyang pagtitiis. Dahil wala namang maging epektibo sa kanyang ginagawa kung yun ay napipilitan lamang siya. Wala. Magiging ano yun, Brad? Magiging burden yun sa kanya. Napipilitan eh. Hindi napipilitan si Apostol Pablo. Hindi naman. Yung sinasabi niyang naghihirap siya, yung ginagawa niya sa taas na verse na tinalikuran niya yung pangarap niya. Gaya ng normal na namuhay sa mundo na nagkaroon ng ganung mga pananaw sa buhay. At mas nakita niya kasi yung kailangan niyang gawin para sa ikabubuti ng nakararami. Parang ganito lang, Brad. Maayos na ang buhay mo sa Cebu, no? Nandun na yun. Nandun ka na sa comfort mo doon. Lumuwas ka talaga ng Davao del Norte. Para maglisod-lisod. Para maglisod-lisod. Ano, joke naman yun. Ano yan? Example yan. Na yung bang bilang isang sabihin natin sumasampalataya na the comfort is kahit saan pwede natin kunin ang comfort. Ikaw ang maggawa. At ikaw ang gagawa ng sarili mong comfort. Tingnan bitaw ko. Kung nabuhi ko sa Cebu, hindi siya Davao. Amen! Kaya wala man sa Cebu ang panginabuhi, naman sa tao, wala man sa lugar, nasa tao. Nasa tao. Amen. Kung na akong gisaligan mo, so, mga, yung ko, kasata. Wherever you go, I follow you. So, inana mga igsoon, ang atong nakita sa kinabuhi ni Apostol Pablo. So, basahin natin Romans 8:11. sabi dito, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Amen. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay ang anak ng Diyos. Ang Diyos ay ang sistema at ang anak ng Diyos ay ang karunungan, which is siya yung Christ. Karunungan. Yan yung karunungan. Yun yung diwa ng pagkamatuwid. Yung Espiritu. Ang pagkamatuwid ay Diyos. Ang diwa ng pagkamatuwid ay ang karunungan. Amen. So, yun yung bumubuhay. Ibig sabihin, nagbibigay pag-asa. Kasi pag normal, pag inaipit yung tao, nagtatrabaho ang kaniyang unawa at nakikita ang pamamaraan. Amin po ba? Amen. Amen. Maraming mga kaganapan sa mundo. May mga taong na napapahamak na kung titingnan mo, kung wala kang ganitong pangunawa ngayon at natingnan mo yung mga pangyayari, sabi mo, parang hirap nang makabangon sa ganong kaganapan. Pero lumipas ang ilang taon, ilang buwan, ilang panahon, nakakabangon. Dahil hindi na uubusan ng pamamaraan ng unawa na nakakabit sa atin. Amen. Ano lang yung nauubos, Brad? Ang nauubos, yung ano ng tao, yung pasensya. Yung Paggamit ng pangunawa. paggamit ng pangunawa. Pasensya ng tao, Nauubos. kung gagamitin ng tao ang capacity na nasa sa kanya, malawak po yun. Endless po yun. So, 1 Corinthians chapter 3 verse 21. Kaya't huwag ipagmalaki nino man ang nagagawa ng tao. Para sa inyo ang lahat ng ito. Dili ipasigarbo ang bisang unsa nga nahimo. Kay kung nakahimo man ta, ana tungod kay nipuyo ta o ipapuyo ta sa sistema nga gamhanan sa natanan. Amen. Kung may nagawa man tayo, kung may magagawa man tayo, hindi dahil sa sarili natin Amen. o dahil sa kakayahan natin, Brett, magugay ka, Brett. hindi dahil sa katalinuhan mo. Dahil yung katalinuhan ng tao ang magpapahamak sa tao.
Amen. Yung wise attitude, naging sanhi ng pagkakapahamak ng tao. Yun yung naging nagpahamak since sa kasaysayan ng tao mula sa pagkabata hanggang sa kanyang paglaki. Ang sariling pagkatuso, yung serpent attitude na tinataglay ng tao, yung kanyang paniniwala na kaya ko ni. Ako ni. Dili na blow og mata, bro. Dili na blog mata. Pwede na siya buta. Pwede po dili. So, ang serpent seed ay nasa bawat tao. Amen. Yan po ang wise attitude ng tao. Lahat ng tao tuso. Tuso talaga, bro. Maliit nga ng bata, tuso na eh. Di ba? Master Matigas. At Ikyas. maikyasin. Kaya, pag yung pagkatuso natin ay nagamit natin align sa righteousness, sa pagkamatuwid na pinanahanan natin, magkakaroon po yun ng unity. Doon Amen. po matatawag na Elohim. Amen. That, Ekad means united. Sabi nga ni Misa, sabi ni Kristo, sabi ni Jesus mismo, sabi ni Yeshua o Yahweh Shai, maging mahinahon gaya ng Dabdaw. kalapate at maging wise tulad ng ahas. Ibig sabihin, ibalanse. Mamuhay sa pagkamatuwid at gamitin ang pagkatuso upang makapanatili sa pagkamatuwid na sistema na siyang naging dahilan ng paghiral na tayo. Doon gamitin ang pagkatuso. Amen. Hindi sa maro-maro, bro. Hindi upang takasan ang patas at makatarungang sistema na iyong pinanahanan. Maguba na dyan. Next, 16 to 18. Okay, verse 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ngunit ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen. Walk by faith, not by sight. Not by sight. Saon man na? Saon man paglakaw pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa nakita. Na kung wa kay makita, di man ka makatuo. Kasi is to believe. Saon man na ka? Ingon pa ni Apostol Pablo, kami ay lumalakad hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Nakikita ng mata ng tao. Yung mga gusto ba rin? Hindi, yung kagustuhan ng katawan, tao. Yung mga bagay, kasi yung nag-i-exist yung the existence. Yung mga bagay na hindi nakikita, yung mga, ano ba, yung sistema sa pagiging matuwid. Kasi, nasa loob yun, bro, di ba, bro? Dito yan kasi nag-uumpisa eh. Yung mga bagay na nakikita, madalas yun eh. Kasi ito, nire-refer ko ng mga nagmiminsahe ngayon na hindi, huwag kang mag-ano ng mga sabihin na natin, mga ari-arian. Kasi, totoo naman, talagang lilipas lang yan. Kung ano-ano man yung mga na-accumulate natin ng bagay, lumilipas lang yan. Ano ba ang nananatili? Kabutihan. Yung kabutihan. Good memory. Yung good. Yun ang aking naunawahan dito, Brad, sa sinasabi niya. Walk by faith, not by sight. Yun yung ating... So, kung magbibigay ako ng senaryo para sa sinabi niya ito, sa aking pagkakaintindi, parang ang pangyayari ay
kung ano yung na-acquire mo, huwag ilagay ang iyong kanang sarili doon. Yan. Para bang kung ano yung pamamaraan mo, ang babalikan mo, bakit mo nakamtan yan? Kana. At manatili ka doon upang proteksyonan yan. Yan. Kasi, ang nangyayari ngayon sa tao, ganito ha, obserbasyon ko ito sa paligid. Ang tao naging kalmado at humble habang siya ay baga, kinakamit niya yung kanyang pangarap. Humble siya. Para gumagapang siya tungo sa tuktok ng kanyang pangarap. Pagdating sa tuktok at nakamit na niya yung kanyang pangarap, ang pamamaraan na kanyang ginamit kaya't nakarating siya sa kanyang pangarap ay kanya nang itinakwil at kinalimutan dahil nagiging ang kanyang nakamit, ang iniisip niyang proteksyon niya at yun na ang kanyang magiging satisfaction. So, gumagawa na siya ng panibagong pamamaraan upang proteksyonan ang kanyang nakamit. Yun yung nangyayari ngayon. Madalas. Na habang tinatrabaho pa ng tao ang kanyang pangarap, humble siya. Sarap mamingon pa. Down to earth. Brad, kita ko na ba? Brad, kumusta naman ka? Magbarkada, iskwilag pare. Karon, kita na Brad Win ang usa kay nigawas mas seminaryo kay ato lang Bisayaw na. Nigawas sa seminaryo kay lagi gustong magminyo kay nahigugma man. Pagkita ni nagbalik, di ba yung pila ka tuig, kita sa nagbalik. Ingnon siya, Brother Winnie. Kumusta naman ka? Ingnon siya. Nigawas dito sa seminaryo, kinagminyo ko siya. Sus! Anganin mo Asaram ng babae kung mapari na ka. Ano ba? Anganin mo gawas man ka. Asa naman ka karon? Gawas dito minyo ko. Sus, anganin mo Asara man yan ng babae kung mapari na ka. Patay. Buti pasabot. Paubos na ang tima sa tao karon samtang kabuton pang pangandoy, paubos na sa ta. Unya na ta maghinambog kung nakabot na nato atong pangandoy. Wrong. Mao sa niya akong nadungog sa una mo ana dayon na sila. Ganito yung sinasabi ng mga successful. Habang tinuturuan nila yung nag-aaral pa ba, yung tungo pa sa kanyang pangarap, sabi niya, kailangan stay humble ka lang. Saka na yung pag nakamit mo na yung pangarap mo, wrong. Para sa akin, mali yun. Kung ano yung iyong naging pamamaraan upang makamit mo ang iyong pangarap, yun ang panatilihin mo habang ikaw ay nakakakamit na sa iyong pangarap. Dahil yun ang magiging protection mo at yun ang tunay na satisfaction. Amen. Maraming naging successful pero pagdating sa itaas, bumagsak. Naging engineer na, ganito lang pala piling ni engineer Walang qualify. Walang gyapon basta. Magyapon wa. Pare-pareho lang. Pareha raman di ay. Ikon kay siya, eager kay siya nga mahimong engineer. Eager kay siya nga mahimong kung sa iyang gipangandoy. Pag abot niya sa mga sitwasyon niya siya, inani raman di ay. Eager kay siya makapalit og kotse. Nung nakapagbili na siya ng kotse, 2 araw lang siya. Buda raman gyapon, inani raman di ay. Hanggang agarito lang din. Mao raman gyapon. Nano man? Ang katagbawan sa tao makuha lamang pinaagi sa pagkinabuhi makatarungan. Amen. Sa magudaan ng makahimo kag matarong na kay babaki nga luag o hamugaway sa imong kasing-kasing.
Makatabang bitaw ka? Luwag kayo. Kaya kana nga feelings gitawag nag unexplainable joy. Dili matugkad ug dili matukib na kalipay. So, ayaw, paglakaw, wag kang lumalakad sa pamamagitan ng nakikita, sabi ni Apostol Pablo, kundi sa pamamagitan ng hindi nakikita. Yung hindi nakikita, literally, yung po yung pangarap, yung po yung mga pamamaraan upang makamit ang mga pangarap. Yung po, yung pagkamatuwid, hindi nakikita, ngunit nagkakaroon ka ng satisfaction sa paggamit mo sa ganung pamamaraan. Hindi yung namuhay ka tungod, kinabuhi ka nga, ano naman ko na tao, mausap mo yung kinabuhi tungod sa iyang nakabot. Na nahimo siyang unsa sa kinabuhi, nausap siya. Nagkinabuhi siya, sumala sa iyang nakita. Kaya mo may ang estado. Kaya mo may ang degree. Pero kung magkinabuhi siya, sumala sa dili makita, ang dili makita, mao ang pamaagi sa Ginoo na dili makita sa literal nga mata sa tao apan mohatag ug katagbawan sa tao. So, walk by faith, not by sight. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Yon. Colossians chapter 3 verse 10. Okay, verse 10, Colossians chapter 3 verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen. So, ang tiba dito isuot. Siguro, makikita natin yung konsepto ng translator. Para sa akin, hindi na kailangan isuot ang bagong pagkatao. Ang bagong pagkatao. Kundi, kubarin yung dating pagkatao. Yan. Amen. Kubarin yung dating pagkatao. Pag nahubad mo yung dating pagkatao, yung makita mong nasabi mo, bago, hindi yan bago. Yan yung original mo. Amen. Amen. Sa ating ginagawa, no, mga kapatid, taliwas ang ating maipapakitang pangunawa. Bakit tayo sumasamba? Bakit tayo nagkakaroon ng pagtitipon? Bakit tayo nagkakaroon ng ganitong pagsasama na nagtitipon sa araw ng pamamahinga? Anong makukuha natin? Wala. Meron ba? Mayroon ba kayong makukuha? Bari ka sa Sabat day. Gikan sa ibalog, paingon diri. Na kayo makuha, wala? Hago bro. Ha? Hago daw. Inaguli, kapoy kayo. Giganong kapoy man ka? Kiyang kung simba? Tinood? So yan. Suwa kayo nakuha. Meron. Kapoy Nga, maayo. Hago man. Wa ka kwarta. Hindi ka nagkakapera. Nabawasan pa. Nabawasan ka pa ng pera. Pumunta ka ng Sabate, gagasolina ka. Nag-aanda ka ng pagkain because Sabate is a special day. Amen. So, buwan kayo makuha. Kung imong pitahon, kung nabaw kag panghunahon na, kung mababaw lang yung pangunawa tungkol sa gawain ito, sasabi mo sa iyong sarili kung iyong mapagtanto ang gawain ito o ang ginagawa ng ganitong mga gawain o ang pagsasagawa ng ganitong mga kalihukan ay walang kabuluhan. Ang po ba? Bakit? May mga ipinangako ang mga tao na nagtuturo sa mga pagtitipong gaya nito na pag nagsabat ka, ang Diyos ay nalulugod sa iyo.
Tunay nga ba? Sa anong paraan nalulugod ang Diyos? Pagpapalain ka. Bakit? Yung mga hindi nagsabat, nagtatrabaho sa araw ng pamahinga, nagkakaroon ng mga bagay na kung saan katulad ng iyong hinihingi habang ikaw ay pumunta sa sabat day. Bakit Tama. nagkakaroon sila? Diba? May-ari ng SMO eh. O, hindi yan sabat. Hindi na nagsabat. Di ba? So, sa araw ng pamamahinga o sa anumang pista, anumang pagtitipon na isinasagawa, wala kang makukuha. Wala. Kung meron man, pagod, gasto, Risk mo. risgo. Oh, takit mo na, biyahe. Galing Tibalog. Papunta dito sa Daguhoy. Ang layo kaya. 30, more than 30 kilometers yun eh. Parang Naga to Cebu City. So, malayo. Ang layo. So, what you kayo makuha? Oo nga. Bilang ako, bilang kami elders na nandito, nanguna sa gawaing ito, ano yung aming maigagaranti para magpatuloy yung ating gatherings? Wala naman pala tayong makukuha. Dumplings. Pagkain ng dumplings. Dahil kung pure desire, sa pagkakaisa natin pupunta dito, lahat naman tayo ay nagkaroon ng dalisay na hangarin. So, wala tayong hidden agenda sa pagpunta natin dito. Amen. Ang inaasahan natin na ang Diyos ay Pagpapalangin. magbibigay pagpapala sa atin. So, madalas na naging konsepto sa mga tao na nagsasagawa ng pagsimba, pagdalo sa simba, Brother Norms, para pagpalain. Ganon din tayo noon. Para pagpalain. Anong simba mo ta? Simba sa tagpanagsa para panalanginan sa Ginoo. Makukuha daw yung mga dumi ba sa kasalanan. Ganon. Di ba? Pagka sinabi, ito yung reality na nangyari. Brother Norms, maana na. Asa man ka? Simba para panalanginan sa Ginoo. Maana din, sakto na. Maana ng mga tao. Ganyan, tama yan. Sumamba ka sa Diyos para pagpapalain. Pero pag sabi, saan ka punta? Samba ako sa Diyos para maalis yung mga kasalanan, para makuhaan ko yung magabsan gamay ang sungay ba? Mukatawa ang tao. Di ba? Asa may sakto ng doha? Musimba para panalanginan o para maputlan ang sungay? Putlan ng sungay. Ha? Putlan yung sungay. Aron di usangis ato. Simba na ko, murag Pasagi kayo ni tasi sungay mo, pagkuhaan ni gamay ba? Asa may sakto ng doha? Kaning usa, para sa mga serious na mga tao, mga religious na tao. Sumamba para pagpalain. Papalain. Itong isa na sinasabi, pumunta para Magpaputol ng sungay. magpaputol ng sungay, termino ito ng mga bugoy-bugoy. Di ba? Tama. Ngayon, tingnan natin, alin ang tama dito, ang bugoy-bugoy o ang religious na tao? Bugoy-bugoy. Bugoy ba? Bugoy-bugoy. Kay Bugoy, sakto. sumala sa atong pagtuon, wala man di kay makuha inagarini mo. Kay kanang gisaad sa relihiyon, kanang gisaad sa pastor, mapanalaginan ka, magkaroon ka ng mga ganitong bagay, nakukuha yan ng mga taong hindi sumasamba, hindi nagsimba. Tino, dili? Tama. Tama. Sakto. Kung ano yung nakukuha ng mga religious na tao,